558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Diretso mga balita, ako po si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Meron na naman pong lalaki na sagasaan ng tren ng Philippine National Railway sa PNR dyan sa may Pantakan, Maynila kaninang umaga. Patay ang biktima si Confucius Ephraim Peralta na kinilala sa nakuha identification card sa kanyang wallet. Ito po yung taga Santa Ignacia, Tarlac. Ang sabi ng mga ibang pasahero, dalawa na pasahero ng tren, nakita nilang tumalon ang biktima sa platform. Pero may nagsabi namang nadulas ang biktima sa platform ng tren bunsod ng pagulan. Sa iblangko ang otoridad sa tunay na sanhi ng insidente. Galing ng tutuban ng tren patungong south. Pistula namang nanalo sa jackpot prize ng Lotto yung mga miyembro ng Akyat Bahay Gang. Matapos looban yung ilang bahay habang nasa kaligtano na malakas na buhos ng ulan dyan sa Quezon City. Unang sinalakay ng mga kawatan ng bahay ng magkapatid na Elena at Elesa C.D. sa Global Street kung saan umabot sa mahigit 1.5 milyon, 1.5 million pesos ang kanilang natangay. Armado yung mga yon, yung 6 na kalalakihan nang biglang pasukin ang bahay ng mga biktima. Sa salaysay ng magkapatid, tinakpan sila ng kumot ng mga sospek. Saka nilibas ang lahat ng kanilang gamit. Sa iwalay na lugar sa Quezon City, pinasok din ng Akyat Bahay ang bahay ng isang seaman sa Fairview. Nakuha ng 2 kawatan na isang bolt na naglalaman ng mahigit 1 milyong piso. Naglalagablab na mga balita. Quezon City tayo, tumilapon sa kalsada, napakaraming donut. Matapos magbangga ng pampaserong bus at delivery van sa EDSA northbound sa Quezon Avenue kanina madaling araw. Tiyatayabot daw sa 100,000 piso halaga po ng mga produkto ng donut hindi na mapapakinabangan matapos ng insidente. Wasak ang pader ng construction area bago dumating ng sentries matapos bumangga ang bus ng Don Mariano Transit Corporation na may plakang UWC 801. Ayon sa bus driver na si Francisco Tindoy, papasok na po siya ng sentries nang biglang inagaw ng isang elf truck yung kanyang linya. Kaya nagpreno siya para maiwasan ito. Sa dulas umano ng daan ay tinumbok ko ng bus ang likurang bahagi ng delivery van na may plakang CRP 716 na may karga mga donut. Sa salaysay naman ng driver ng van na si Oscar De Leon, sobrang lakas ang pagsalpok. Umangat daw ang harapang bahagi ng kanyang sakyan bago patuloy sumampa sa pader. Kapwa wala naman nasaktan sa pangyayari maliban sa mga donut. Hindi ko sinabi ko anong donut yun. Kaya nga, nagpipesta na raw yung mga langgam doon. Babalaho sa mga mahilig gumamit ng donut. Cellphone. Habang tumatawid sa kalsada. Yan, delikado yan. Ha? Okay, wag nyo nang subukan. Wag nyo nang atrebihin pang gawin. Pahintayin nyo yung mga tumatawag sa inyo. Cellphone, ha? Yung mga itetext nyo. Paghintay naman yan. Yung buhay, isa lang. Isang text lang din yan. Oo. Text ka pa, dead ka. Talaga. Ang nangyari, ito sa Jensen lang nga lang. Basag yung ulo ng isang 27 anyos na lalaki matapos ma-hit and run sa may Purok 14 Diversion Road, Barangay Katangawan, General Santos City. Sus, kawawa naman. Katangawan. Yun na nga. Yun. Dead on arrival sa ospital si Dingdong Sugaste. 27 anyos, taga Lambayong, Sultan Kudarat. Matapos magtamo ng pasa sa katawan at matinding pinsalaho sa kanyang ulo nang tumilapon sa kalye. Sinasabing galing sa inuman yung suspect ay yung biktima at lumalabas na merong tumawag sa kanya sa cellphone. Yun lang. Nagte-text raw ito sa daan at habang naglalakad hindi napansin ang isang sasakyan hanggang sa siya ay masagasaan. Hindi na kilala ho ang driver at plaka ng sasakyan dahil mabilis itong tumakas matapos yung pangyayari. Naglalagablab sa 558 DZXL. Bulat Palaro. Maituturing mga kasama na mapangayod na kalaban ng Gilas Pilipinas mamaya na yan alas 8:30 ang Japan sa pagpapatuloy po doon ng FIBA Asia Championship
Sabi na sa mga kailangan gawin ng Team Pilipinas para mapatob ang Japan, ay dapat tapatan ng solid inside play ng koponan, lalo na ang performance ng start forward nila si Kosuke Takeuchi. Banta rin sa Philippine team, yung tinatawag na straight key shooting ng Japanese team sa tulong po ni shooting guard Kosuke Kanemaru at panghuliang perimeter defense. Kung masusolusyonan ng Pilipinas ang tatlong bentahe ng Japan, ay tsak daw na panalo tayo. Matatandaan pong taong 2011 FIBA Asia Championship sa Wuhan, China, tinalo ng Pilipinas ang Japan sa score na 83-76. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Loli. Yes. Showbiz. Hello, everybody and everywhere. Hi. It's me, Lollipop. Lollipop. I am a slowly, slightly moving around sa recovery stage ang buhay mag-asawang Brazilian model na si Diana Meneses at ang dating Congress na Cagayan de Oro Representative Benjamin Benaldo. Sabi ni Diana, kung may naidulot man ang mga kinasangkutan niyang kontrobersiya, ito ay naging mas matapang na siya. At nagsasalamin na siya ngayon. Si Earl Saludar nagsasalamin na. Di ba? Para ka lang si Diana Meneses. Matapang na rin, eh. Oo, nagsasalamin na. Sumalamin sa kanyang buhay yung mga nangyari at mga ginawa niya. Naging matatag daw siya na bilang babae na kinakaharap ang mga pagsubok sa buhay-buhay. At kung meron man daw siyang pinagsisisihan, yan ay yung ilantad niya raw sa publiko, yung pag-interview niya doon sa kung kaninong kalbo yun, na ka-interview niya, oo, tungkol sa kanyang pribadong buhay. Talaga, di ba? Yung mga artista, huwag din ang subukan yun. Lalong nakakasama lamang yung mga pag-tell all nila, di ba? Tama. Pag-amin-amin, pag-exclusive. Tingnan nyo, sino tuloy ang nasisira ang buhay? Di sa inyo rin, di ba? Oh, kasi mga Pinoy, hindi marunong tumanggap yan eh. Oh, tumanggap ng pagkakamali. Ayaw. Na-realize daw niya yung kamalian at ngayon ay nagsisisi na siya. Sana raw ay bigyan siya ng tao ng pagkakataon na magbago. Asa ka pa, remember na bulgarhong di mo na yung pagiging battered wife ni Diana matapos mag-post ito sa kanyang Instagram account ng larawan niya na may mga sugat, pasa, may bugbog at may mga namamaga-maga na kulay berde ng bugbog at pasa. Grabe Yan, na. sa Hinog na hinog na. Instagram. Ang daming mga hindi na ududulot na maganda yung Instagram, yung mga exclusive, yung mga exclusive, yung ganyan, di ba? At saka yung mga YouTube na yan. At yung mga pag-upload nyo dyan sa inyong mga hard drive na computer na mga iskandal nyo. Tama. O yan, huwag nyong gagawin yan, di ba? Di na, pag ninakaw yan, ayun, kita na lahat. Lahat, makikita ng buong madla, di ba? So, salamat sa inyong parokya. Salamat po sa inyong panahon ngayong tanghali, mga parokyano natin. Kay Chito, good morning. It's me, Loli. Lollipop. Thanks, Loli. Delikado talaga yan, Eto na siya. Ikaw ba? Kung willing ka ba? Matanong natin si Pimi. Si Baby, Bas. Eto na, madulas. Ang balitang panghimagas. Ka ba na ikaw ay ma-interview ng tell-all? Sabihin lahat. Aminin lahat. Aminin lahat. Kung ano ba ang Sa iyong publiko kasarian. mo Yung mga ganun bagay, di ba? Tell-all. Kung Anong ikaw ba preference lalaki o mo? babae. Ayun ka ba sa ganun? Wala naman pong tinatago, why Ay, not? yun na nga. May Kung meron? Kung meron kang gusto na isarili mo na lang, gusto mo pa bang ipa-interview ka pa? Gano'n. Baka hindi na lang. Di ba? At least, good kwan. Wais. O, di ba? Yes. Kasi, So, kung may mga file ka, binubura mo talaga. nabula mo yun. File ka na. Lalo na yung mga junk na. Junk na. Oo, Junk ba yun? Mga text gano'n, binubura mo rin. Hindi mo mahilig magbura. Mahilig ka sa memories. Mga text. Hindi tinatawag na magbura. Ganun. Para naman po sa
balitang pahimagas. Ano bang meron tayo? Isang raccoon ang nagtangkang nakawi ng wallet ng isang babae sa isang beach sa Florida, USA. Ayon kay Daniel Araica, nasa beach siya kasama ang dalawang anak at may tinatanaw lamang silang sea turtle nang makita niyang pinupunit ng raccoon ang kanyang bag na iniwan niya sa tabi. Tumakbo ang raccoon, tangay ang kanyang pink wallet na naibalik naman ng isang batang lalaki matapos mahulog ng raccoon sa di kalayuan. Dahil wala daw pagkain sa kanyang bag, suspetsya ni Araica na trained ang nasabing raccoon para makapagnakaw ng pera at wallet. Grabe, no? Pero laking pasasalamat din ni Ginang na nahulog ang raccoon at naibalik ang kanyang wallet. Yan. At least nahuli yung raccoon. Oo nga eh. Di ba? Sa Quezon City, hindi nahuli yan. Raccoon? Hindi. May nahuli dati, yung puppy ba yun? Yung may ninakawan. Kaya lang yung perang dala, hindi na naibalik. Pero yung puppy na ibalik. Galing naman ng mga puppy. Galing ng polis. Galing ng pangyayari. At yan po ang balitang pahimagas. Candy CXL, Sinwon Chongsen, Washer Phoebe, Tatak Armen. Thanks, baby! Happy listening lang sa South City, Lance 2013. Mga chatters po namin online. Pipagong, Engineer Abin na 4-1000. Pagong, nandiyan nakikinig. Dito si Pipagong. Pagong. Thank you. Kiko Maching. Salamat ha. Salamat sa inyong pakikinig ha. Kahit abroad kayo, baka mamaya malabig dyan sa inyo. Para mainit-init ang malamig na gabi, mag-robas kayo ha. Mag-robas kayo mga kalalakihan dyan abroad. Dahil sa robas, magiging astig ka. Available ho yan sa Mercury, sa Watson's, Generics Pharmacy, Generica, SM at Rustan Supermarkets na ngayon. Pwede silang tawagan 0909-3333-333. Robas Dietary Supplement for Men para sa lalaking astig at hindi umurong sa namang laban. At congratulations sa isang housewife na nanalo ng 46 million pesos. Sa July 31 pa ito actually na 645 Mega Lotto draw. Ayan, swerte ng house band niya. Swerte si house band. Maraming robos na mabibili nila nito. Yan ay kung kwan siya. Mag-isa lang siya eh. Mag-isa lang. Solo winner, sabi ni Attorney Joy Rojas ng PCSO. And kagabi, August 4, wala naman nanalo sa Super Lotto. Diretso lang ho ang pagtaya sa Lotto, pusong panalo ha. Paano makasama? Diretso na ho kami. Kayo rin sa inyong pananghalian, nagkalakablob na balitang Tatak RMN, inyong napakinggan today, GCXL 558. Ngayon tanghali ho ng Lunes, it's August 5, 2013. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Ako si Buddy Oberas. At ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Kala ko hininga. City of Zamba, linggo ng wika. Mabuhay! Ayan, El Dioseres, Wika. primo hermano, Wayne de la Peña. At kayo po lahat sa DCXLI, Tatak RMN. Ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. 558 DZ